Mga kababayan, sa puntong ito ay magbibigay tayo ng updates sa balita at talakayan hinggil po dito sa ibinulgar ni Congressman Toby Chanco. Kung si Congressman Toby Chanco po ay naging malakas ang loob para ibunyag na ang kasabwat sa pagiging mastermind kung bakit naipatupad po ang pagsalaula at paglapastangan, ang pagiging istapa at sindikato sa budget, lalo na sa 2023, 2024, and 2025 budget, si Mastermind Romualdez po. Of course, short of saying din, si Congressman Toby Chanco na kasama dyan si Marcos. Kasi nga po, patuloy pa rin si Congressman Toby Chanco na kanyang kinakat off ang revelations niya. Well, in fact, alam naman po ng lahat na si Martin Tambaloslos ay hindi po yan kikilos na siya lang kung hindi kasabwat at walang kumpas at otoridad ng Evil Triumvirate. Ang Evil Triumvirate po, tatlo yan sila. The Evil Triumvirate, kaya tatlo, no? Si Marcos Jr., si Lisa Araneta, at si Martin Tambaloslos. Sila po ang itinuturo na Evil Triumvirate. Siyempre, ang otoridad lahat nang gagaling kay Marcos. Kasi siya po ang nakaupo bilang presidente. Ngayon, binabanggit ni Congressman Toby Chanco nung last year na kung bakit dapat lamang maibasura, ang basura naman talaga from the very beginning na baluktot na at shinortcut, no, na uri ng impeachment complaints nila ng grupo nila Tambaloslos at Marcos laban kay VP Sara Duterte sapagkat may panunuhol na involved gamit ang mga pundo, proyekto at mga allocations o ang tinatawag na allocables at insertions doon sa mga pumirma sa binaluktot at sinalaula na impeachment complaints na ibinasura din ultimately ng Supreme Court ng 2 beses na desisyon na unanimous halos. So 209 billion pesos po ang ginamit na pundo sa allocables at insertions na galing po sa dugo at pawis ng ating mga kababayan at ginamit na panunuhol. Ngunit late na naibulgar yan ni Congressman Toby Chanco. Ngayon, binulgar na naman niya nakahapon lamang po nagkaroon ng maniobra ang mga tagalakas sa CMD na partido ito ni Martin Tambaloslos na siya po ang nagsisilbi dito na party chairman, no? O kaya party president. At siya pa rin po nagkokontrol ng mahigit 105 na mga miyembro ng House of Representatives. At mayroon pang grupo nito itong sip-sip din na operatiba nila Marcos at Romualdez sa Congress na si Ronnie Pono na NUP, National Unity Party, na mga mahigit din sila yata 40 na mga kongresista dyan. So, kung bibilangin mo, sabi ni Congressman Toby Chanco, kaya nilang kukunin, makukuha nila talaga ang 1/3 endorsement, which only requires around 123 signatures and support ng mga kongresista. Pwede na pong maipaakyat at i-deliberate nila yan sa plenary at then i-endorse as articles of impeachment submitted for trial sa Senado, sa impeachment court. Pero ito po ang binulgar ni Congressman Toby Chanco na ginagamit na lamang ito ngayon, ang impeachment na ito ni Romualdez, siya pa rin po ang itinuro ni Congressman Toby Chanco. Sabi niya sapagkat ang mga asong ulol ni kay Eric na po yung termino, yung mga asong ulol ni Romualdez na mga tagapagtahol din at tagapagtanggol ni Marcos ay hindi naman gagalaw yan para sa impeachment operations muli laban kay Vice President Sara Duterte nang hindi kinukumpasan at naapurbahan ng kanilang party chairman or party president who happens to be Martin Tambaloslos. No? Yan mga kababayan, malinaw po na hindi ka respeto kaya tinatawag natin yan na Martin Tambaloslos at hindi natin tinatawag na President Marcos kundi Marcos Jr. lang. Dahil hindi naman talaga karispe-respeto ang mga ginagawa nila sa ating mga kababayan. So maganda itong binulgar ni Congressman Toby Chanco and he made some important points like number one, assurance
and guarantee ni Martin Tambaloslos at of course siyempre si Marcos na rin na matatanggal talaga si Vice President Sara Duterte by impeachment. Bagamat hindi sila sigurado pagdating sa Senado na makukuha nila ang 16 senators na boboto for confirmatory conviction vote against Sara Duterte, itutulak pa rin ni Martin Tambaloslos at nila Marcos ang impeachment complaints against the Vice President sapagkat garantiya nila ito, sabi ni Congressman Toby Chanco, garantiya ito para kay Martin Romualdez na baka palang makachamba na umakyat sa Senado at ma-prosecute and then makakuha sila ng maniobra to have 16 senators na mapabribe nila o masusuhulan o kanilang magigipit at mapipilitpit para bumoto na mapakonvict si Sara Duterte. Ang purpose niyan, guarantee and assurance na wala na si Sara Duterte sa 2028. Hindi lamang wala na siya bilang Vice President kung sakaling magtagumpay ang buong proseso ng kanilang gimmick na ito sa impeachment, kung hindi na rin siya makakatakbo pa kailanman at kahit pa ma-appoint lamang sa anumang posisyon sa gobyerno. And automatic disqualification in perpetuity. So perpetual disqualification po ang mangyayari kay Sara Duterte aside from removal from her position as Vice President sakaling magtagumpay itong panibagong gimmick at maniobra nila Marcos at Romualdez sa impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. Kaya yan po ang number one purpose ni Romualdez. Wala na siyang pag-asa kasi nagpahayag na nga si Vice President Sara Duterte na handa na siya na tumaya ng kanyang buhay, ng kanyang lakas at ng kanyang kinabukasan para pamunuan ang ating bansa at bilang magiging presidente sakaling may eleksyon sa 2028. Sakali pwede po may senaryo na gagawin si Marcos. Magdigma-digmaan sa China, magdideklara siya ng suspension of elections at habang may nagkakaroon ng national emergency or martial law, mga kababayan. Pwede po yun o magpakodata siya pero siya din po according to sources ang gumawa para lamang magkaroon ng semblance of destabilization and mutiny at magkakaroon siya ng dahilan na gumamit ng extraordinary powers like the declaration of state of national emergency or even the martial law for a limited area, even sa mga area lang ng Metro Manila or even sa buong Pilipinas. Kasi makukuha naman niyang boto dyan sa Kongreso, no? Lalo na kung maganda ang pagkakadisenyo ng arkitekto ng Koditami. Yan po ay pinost yan nila General Romeo Pukis at iba pang mga retired generals na nababahala sila sa posibilidad ng no elections prospects. Lalo na kung hindi sigurado na magtatagumpay sa Senado ang pagpapa-impeach with conviction kay Sara Duterte. Okay, so guarantee pala ito ni Romualdez na hindi siya mahahabol at hindi siya mapapanagot sa kanyang mga diskarte na ngayon ay lumalawak palalo ang pagturo sa kanya na siya ang pasimuno ng tuni-tuniladang pangungulimbat sa pundo at pandurobo sa pamahalaan kasama ang pinsan niya at pati na po ang mga deliveries na pinabanggit po at even doon sa naging testimonya na mag-asawang Diskaya na mga pinatahimik na rin po ni Ping Lacson ito at hindi na binigyan ng pagkakataon na magtestimonya pa and even sa mga binulgar na Cabral files and dito po sa kay Sergeant Gotesa and kay Saldico, si Martin Romualdez po tumiba-tiba nang hindi bababa, sabi ni Saldico, bawat isa sa kanila ni Marcos sa loob ng 3 taon, siguro aabot ng mga 100 billion pesos po ang tiniba-tiba nila. Of course, hindi rin natin maitatanggi na nakinabang din si Saldico bilang inner circle during that time bilang primary operator nila sa pagsisindikato sa pera ng mamamayan. Subalit totoo at tama at tumutugma sa pangyayari ang binabanggit ni Ginong Saldico na hindi bababa yan sa 100 billion pesos ang mga nakulimbat bawat isa kina Marcos at Romualdez. Hindi pa kasama syempre ang iba pang mga sindikato. Of course, sa flood control projects alone, umabot po ng 1.4 trillion pesos ang pinapaniwalaang nawala o sinalaula at kinulimbat at dinorobo. Ang reality lang siguro sa 3 taon, wala pang 30%. So kung mga 1.4 trillion yan, mga kababayan, ang mayroon pong mga hausyaw na mga projects pero karamihan wala talaga at ninakaw lang
at dinurubo, umaabot din sa mahigit 1 trillion pesos talaga. Yun, doon pa lang tiba-tiba na sila Marcos at Romualdez. At binulgar po yan ni Ginong Saldico, pinatotohanan sa mga deliveries na ginawa nila Sergeant Gotesa, na ngayon na hindi na rin po makikita at wala nang pagkakataon pa na magtestimonya, and of course, sa pinakahuli na Bersamin files ni Undersecretary Adrian Bersamin.